What did you say? Good morning, country world. Good morning! How about Manila? So guys, lalabas tayo para mag-grocery din. At, No, not the grocery. oh, Andiyan ka sa pwesto ko. hindi siya no? Hindi taga dito yata. Oo. Hindi. Hindi. Wala Alberta. Dalawang ang inano niya. Ganun ka din naman pag ikaw yung nasa Alberta. Hindi mo rin alam yung pwesto doon. Hindi, yung diretso kasi yun. So, diretso niya. Kinuha niya yung lane nung... Ito yung sinasabi na ni Kuya pag may linya at dalawang linya. Ewan ko na, nakalimutan ko na agad. Sorry Kuya. So, gandang panahon ngayon after ng 2 days or 3 days na ulan, no? Bale, wala akong pasok, pero bukas may pasok ako. Sabado ngayon sila Daryl magiging busy. May marami ba kayong booking ngayon? May 6, may 7. Oh. So, yun. Mga puno, na sila, green. Bibili lang tayo ng mga babaunin ni Kaden ulit sa school. June 20 pa ang last day nila sa school eh. Kaya, almost isang buwan pa. Tapos si Ella, pwede na kayang si Ella? Kung may iiwan mo siya dyan sa ano. Saint Dapat i-register Timothy. mo na Sa habang Saint maaga. Timothy, no? Oo. 3 years old ba o 4? Alam ko 3 and 4 pwede. Ah, okay. Ang alam ko lang Kasi si Kaden na sa 4. 4 siya 4 siya nun. ng gano'n. Oo. Pero meron siyang mga kaklaseng 3 years old. Ah, talaga ba? Ayun. Pwede mo naman tanong. Oo, mag-i-inquire na lang din ako sa Saint Timothy. Magkaibang school si Ella and Kaden. Pero si Kaden na, next pasukan, grade 1 na. So, whole day na siya. Ayun. Meron pa pala yung kay Kaden. Alin? Ayan, Party City. Come here, anak. Ito guys, nandito kami sa Party City. Nagpe-prepare for Ella's birthday. Yeah. Ella, we're going to Mermaid, okay? Parang iskinita lang to. Plato. Plato. Ito yung ilalagay sa mga Ayan yung pang ano. Pero nag-order na ako sa amin. Kailan nandating? Oo. Kaya hihinto kami dyan. Wait lang. Number 3? Where's the number 3? Tanungin ko. Where
bumili ng Start, Daddy. dun sa Siyempre, bibili ka ng ano. Hindi, parang may nabasa ako na libre daw kahit hindi nila balon. Tama. Doon. One eternity later. Wala talaga. Wala na, hindi talaga dito Tayo yun. ng ganito. Sira na yung ano natin. Isa pa? Oo, bakit? Wag na yung ganito kasi mandali na sira. Paso na naman. Ay, you want to use this? Okay din. Naku, mag-aaway. To water your plants. Yes. Naku. Maluluno na yung plant kapag yan ang pinangano mo sa kanila. Kontrabida to. Ito yung tama. Kontra. Bida. Lunod na. Sumisigaw na yung... Sa? Ban. Ganyan kalaki? Nakabili na sa Dalarama. Maya Walmart. Walmart! Sabi. Where's the car? Where's our car? Where is he? Hey, There. there? There. Okay. This is our car. This is our car. Guys, naka $18.55 tayo sa Dalarama. Oh my God. Pero mas mura talaga yung mga balloons nila doon. Hindi na kami kumuha dito sa Party City kasi wala rin naman silang mermaid theme. Ganon. Kaya, ayan, punta ulit tayo sa Cabela's. Ay, hindi na pala Cabela's ang pangalan. Bass Pro Shop. Oh, pinalitan. Why? Kita mo, napalitan na doon. So, yun. Hindi na siya, Cabela's. Why? I don't know, anak. Tingnan natin, oh. Hindi, may Cabela's pa naman. Pero Bass Pro Shop ang tawag na eh. Parang mga na lang siguro. Correct me if I'm wrong. Pero narinig ko yun at nabasa. Ngayon. So, Dalarama, naka $18 ka din, no? Ilang items lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 items, guys. Tsaka, wala na silang self-checkout dito, di ba? So, yung ano nila. hindi rin kasi yung parang nabalitaan ko, tinatanggal na nila yung mga self-checkout kasi mas madaming nawawala sa kanila. Ay, hindi ini-scan. Yes. Correct. Part na yon doon. Ayan. So, dito tayo. Dito kami nagpipicture minsan. Hindi kami nakapagpa-picture nung Easter. Ayan. Maganda dito sa loob. Ayan. Parang typical na off ko to. Si Daryl may work. Pero maganda kasi yung time ni Daryl hapon. So, madami siyang magagawa sa umaga. Kaya, tara! Nakita niyo pag-irap niya? Okay, want to walk? Oh wait, hold daddy. Hold daddy's hand. There's a car. Yeah. Okay. Ayan guys, nagtitingin kami ng sombrero. I-adjust mo na lang, no? At least adjustable. Kasi yung kay Ella, malaki pa talaga. Okay, then you choose. You choose one. You try it. Malaki pa? Adjust mo kasi ng ano. Tapos yung kay Ella din. Uy! Pink? You want pink? Pero wag yang ano. Yung may mesh na lang, mas okay. Look. You want that cap? Yes. Yung tenga mo naman, tigno.
Ay, sorry. Ay, sorry. Why do you Tingnan mo yung tenga niya. Pasuot natin yung green. Yung army green. Yan, mukhang mas okay yan. Tapos kay Ella daw yung pink. let me try that? Yeah, but it's nice. Go, 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 KK. Let me try this. Mas okay yan, no? No? Mas fit. Ayun. Mas okay. Okay, Ella. Wow, Ella will be... Yan yung trinay namin eh. Yung normal na laki lang kay Kaden. Wow! Bagay ni Ella, no? You want that? That is better. What? It's better. Oh, Ella, why that is better? No, me. Uy, tear na sila ng ano mo, oh. Shorts mo. They're the same color. Oo, kay Ella yan na lang. Try the red one. You want the red one? Try it. Bakit naman red, ano? Pag kumikidlat, maanuhan ka. Oh, you want this one or this? This. Oh. So, the red one matches my red shirt. Oo nga naman, pero hindi. Wag na red, anak. Go for green. Because that's your favorite color. Yes. Ito na. Green na. Green. Oo. Ikaw na magbayad niyan, ha? Ikaw ba gusto mo? Parang gusto. Mahal yung sayo, eh. Wala bang fix? 29 eh. Hindi naman. Sobrang ganda naman kasi. Merong ganito, oh. Maganda to, oh. And green. Ang dami pa dito, guys. North Face. Bahala si Daryl doon. Hindi makapag-decide ng sarili niya. Ito usually yung pampasalubong nila sa Pilipinas. Ah, may ganito na sila. I love Canada. Naka-ready na para sa ano. July. Pwede na. Yan. Oo nga, oh. Pero ang ganda, no? Ganda na. Eto, maganda to. Magkano to? Pwede, no? Kasi hindi yan ka... Ito, dapat yung tent natin katulad kina Ate Jill. Yung mataas, may partition. Para ano. Saan ba nila nabili? Sa ano daw, Canadian Tire. Pero sana mag-sale pa. Kasi benta natin yung ano natin. Oo. Oh. Matagal ko na hiningi kay Ate Jill, kaso nga lang, 'di ba, hindi ko naman na ano. Ella. Ito 31, ay 32, 20% off pa. So magkano yun? Oh, pero mas maganda naman 'to. Ang bulky na naman nito. Mapayat nga lang. Oo, ganun siya, hindi siya nilalagay. Ito, ganun. Oo. Kasi ang laki ng mga upuan natin. Ako nga, tatry ko. Ayan, nagtatry na ng upuan. Hanap ka na dyan. Red and blue. What color do you want? Which? Red or blue? Red. Red. Dalawang red daw. O, para di sila mag-away. Okay, then you want your sombrero or you're not? You don't want that? No, that one. The one that you're holding. That cup. You want this? This is my new cup. I will buy this again next time. Ayaw I mo? will buy. So let's get Oh. that one. Ah, itong gusto mo? You don't want this? I want this one. Yun daw ang gusto na. You cannot, sandal. You cannot sandal daw. Ayaw niya na daw to. I will choose like the normal one for him. But how about this?
That one is much better, diba? Yeah. It has a cup Oo. holder. Yeah, there's a cup holder, so if you were going to watch a movie during camping, you can just sleep there. Or get or play someone there. Yeah, so this is the one that you're going to buy, huh? Okay, all good. Yeah. Parang ganyan din naman. Kasi mura sa Walmart. Oo, mas matibay nga lang to ang peg. Kasi nasa kabelas na yung pang Oo. talaga. O, yan na. Sige. Bilisan natin kasi yung alauna na naman. Dapat maibenta ko na yung tent natin. Ayan. Mahal yun, Carhartt. Carhartt? Ewan. Ganyan kalaki, 600. Sa Canadian Tire. Next time na lang, punta tayo sa Canadian Tire. Kano dito? Iniwan din nila mga sombrero. Wow, social si Ganda, pink na pink. Pink na pink. May tag price pa. Uy, binayaran mo ba yan? Bakit mo gamit? Ibabalik after ng summer, guys. Ayan, guys. Tapos na kami. Oh, did you have fun? Let's go home. Wow, si Ella. Naka-tag price pa yung... Tanggalin natin mamaya yan bago bumaba na. Oo. Mamaya na. Ikaw na magtanggal. Ay, akin na nga, Ella. Give me your sombrero. Why? I'm just gonna remove the tag. Para hindi nila sabihin, ay, suit-suit ng bata, hindi pa niya binayaran. Suit-suit ng batang maliit, di pa niya binayaran. Kasabihin nila, ninakaw to. O, di ba, terno ng shorts niya. Maarte eh. Yan, so pupunta na tayo sa Walmart. Bibili ng baon. Sabi ko, bibili lang ng baon ni Kaden. Anyari. Anyari na naman. Pero yun nga, wala kasing upuan sila Kaden and Ella. Ganun din naman yung sa pang kids sa Walmart, 'di ba? Mga 14. Oo, mga 14 din. So, diyan na lang feeling ko mas matibay naman. Although matibay naman lahat. Pero 'di ba? Doon talaga mga pang-camping. Basta nandun lahat. Pero wala silang tent na mga tent nila is pang malakasan, 600 plus. Grabe yung 600 plus. A few moments later. So ayan guys. Tawang-tawa si Daryl kasi naka-jacket daw yung dalawa. Tapos naka-shorts na. No, si Vanilla ayaw magpahawak. O anak don't run Okay. Naka-jacket pero naka-shorts. Okay, lagay na. Akala mo may labahan, Daryl na. Daming nakalagay. So yun, si Ella. Ay, taray ng ni Ella, sombrero. Ay, habang naman yung bruhitang yan. Uy! Ay, sis! Ay, sis! Fank na fank. Menk. Sabi nila, menk daw. So, ayan, kwento ko lang guys. Kukwento ko yung about sa journey ko sa pagkuha ng license dito, driving license. Kailan ba ako nag-exam ng written, Daddy? Wednesday yun. Wednesday nung last week, no? So, nag-exam na ako, guys. Ng, written. Hindi ko na na-document kasi ako lang mag-isang pumunta doon. Tapos, syempre, paano kung hindi bumasa? Eh, di sayang lang din yung pag-video natin, di ba? Pero, yun, awa ng Diyos, nakapasa naman sa first take. Tapos, nung araw din na yon nagpabook na ako ng driving ko. Road test ko. Sabi nga nung ate girl na, i-book na natin para sa umaga, bukas daw. Sabi ko hindi. Sabi ko, kailangan ko muna mag-practice. So, ayun. Binook ko ng Saturday. Wednesday ako nag-written. Binook ko ng Saturday para may
practice pa tayo. Kaya tulog pa sila Daryl that time nung nag-written ako. Pag uwi ko, drinamahan ko si Daryl. Sabi ko, hindi ako nakapasa. Pero wala lang sa kanya, NR, no reaction. Bakit di ka naniniwala pag sinasabi kong hindi? Hindi ako nakapasa, ha? Ganun talaga. Ganun talaga. Hindi ako naniniwala sa mga... Arte-arte ko. Ay, grabe no. Ang ano niya, ang sama. Dahil parating kabaliktaran ng mga inaarte. Hindi ako nakapasa. Ay, pasado ako. Tapos ayun, pumasa ako. Tapos, Ano sinabi mong nakapasa ka, baka maghinala pa ang baksak ko. ay grabe. Salamat naman ha. Ang init na no. Ayun. So, sinabi ko yun. Tapos, ayun, wala lang. Walang effect yung arte-arte ko. After nun, pumasa ako. Di ba, nag-practice. Ay, hindi ako nakapag-practice ng Thursday, Friday kasi may pasok ako. Pero ng Saturday, ayun. Kinuha ko yung isang, tawag dito, parang tutor kumbaga. Pero sabi kasi nila, hindi na daw kailangan yun. Pero hindi ako confident kasi may mga habit tayo sa Pilipinas na nadala natin dito. Nagda-drive na din ako sa Philippines. Tapos, syempre, magkaiba naman yung rules dito. Same ng mga traffic signs, di ba? Mas Ganon. maraming sign dito kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas kahit may sign, hindi sinusunod Oo, ganun nga. So, sabi ko hindi. So, kinuha ko kay Kuya Johnny yung kakilala nila na kinuha din nila last time. Parang nagturo sa kanila ng right way rules dito, di ba? So, kahit sabihin mong matagal na ako nagda-drive dito, hindi pa rin ako ka-confident ng ganun. Kasi ayokong bumagsak sa unang try dahil ang dami nang nabagsak sa unang try nila. Kahit marunong tayong mag-drive, kung hindi tayo sanay sa mga rules nila dito. Ang dami nilang rules na parang hindi na-adapt sa Philippines. So, aminado tayo sa ganun. At kinuha ko si Kuya, nag 2 hours akong practice. Tapos ayun, nag-usap kami nung kuya na yon. Magaling siya, matagal na siya dito sa Canada, 15 years na. Ang dami kong natutunan sa kanya. Sa 2 oras na yun, parang nabitin pa ako sa practice. Tapos, inamin ko sa kanya, tinanong niya ako kung bakit daw ako kumuha ng magtuturo pa sa akin. Sabi ko, kailangan ko kuya kasi ng confidence. Hindi ako confident doon sa way ng pagdadrive ko. Sabi niya sa akin, kahit na matagal ka nang nagda-drive dito, 2 years, mga ganon. Sabi niya, kasi nakwento ko nga, di ba? Kwento-kwento kami habang nagda-drive. Oo, sabi ko. Kasi hindi lang naman, yun, kahit alam mong mag-drive, for sure, papasa, hindi ganun, sabi ko. Yun yung paniniwala ko lang, ha. Kailangan ko pa din kumuha ng tips sa mga matatagal na dito. Although yung mga kaibigan ko nagsasabi na ganito ang dapat gawin, full stop, dapat, na tumatak na yun sa akin, pero iba pa rin talaga yung tips and techniques ni Kuya. So, malaking tulong din yun. Kaya nung Sabadong yun, kinaumagahan, yun lang yung nakuha kong schedule sa kanya. Madami kasi siyang tinuturuan. Nagpasked ako, yun lang yung nakuha ko. Buti ka mo, meron, no? Kasi kung wala, imumove ko pa din kasi hindi ako magta-take ng road test talaga nang hindi ako nakakuha ng mga tips dun sa mga veterano na ditong mag-drive. Alam mo yun? Kumbaga, at alam yung test. Oo. At saka yung dinadaanan kasi syempre, di ba? Alam nga naman na kahit marunong ako mag-drive tapos idadaan ako sa unang place. Una sa pinagtetesan nila. Ay, may event to. Dun sa kung saan nagro-road test. Ang dami palang place dun sa downtown na yung first time ko lang din nakita. So, syempre, aanga-anga ako nun. Aminado ako. Hindi ako magiging, baka matatakot akong ganito. Lalong hindi ako makakapasa, di ba? So, yun yung mga inaral ko. 2 oras. Then, after nga nun,
nag-mock test kami. Hala! Dami kong error. Sa umpisa pa lang, parang ninenervyos na ako. Mock test lang yun kay kuya. Tapos sabi niya, pwede mo naman siyang i-cancel ngayon. Ano sasabihin ko, kuya? Sabi mo, may sakit ka, you're not feeling well, ganon. Pwede daw naman nila yung reschedule. Oh, really? Pero yung loob ko, nalakasan naman na ako ng loob kasi. Sabi ko, kuya, may confidence naman na ako, kahit konti. Sabi ko, nadagdagan yung confidence ko nung naturuan mo na ako ng kung saan nila dinadaan, kung paano yung style nung mag-e-exam, nag-e-exam sa'yo, nag-examiner, yung mga shoulder check, ano yung tamang hindi OA, hindi ganon, hindi mo gagalaw-galaw yung shoulder mo, ganon. So, sabi ko, sige, try natin. Kung hindi ko man makuha, kukontakin ulit kita, kuya, then magbubook ulit ako ng another, driving. O sige, sabi niya. Basta galingan mo, sabi niya sa akin. Ayan na, umuwi ako. Tapos, nagpasama na ako sa mga bata, pati kay Daryl. Dahil nga, sabi ko, kung hindi ako makapasa, Daryl, hindi ako makakapag-drive ng maayos. Sabi ko sa kanya. Ayun, 2:00 na yon. Nagpunta na kami. After that, nag-exam na ako. And then, ang daming sinabi ng examiner sa akin Parang tinatama niya yung mga ko. Hala, sabi ko dun sa Kasi na-mock test na ako ni kuya. Sinasabi niya kung ilang points yung minus nito. Kinakalculate na ng utak ko. Sabi ko, hala, -5, -10. Ganun yung nasa utak ko na. Sabi ko, ay, wala na to. Sabi ko, tutuloy ko pa din. So, nagko-continue pa din kami nung examiner. Go lang. Sige, pinaikot-ikot niya ako ng mga 25 minutes. Sabi ko, pinaparallel niya ako. Buti na lang na-practice ako sa parallel. Yun yung weakness ko backing, parking, parallel. Yan yung mga weakness ko. Aminado ako dyan. Tapos, hala, perfect! Sabi niya doon sa parallel, doon lang ako natuwa. Ay, at least wala akong minus. Sabi ko na minus ganito sa parallel. At least, yun yung tama ko na ginawa sa araw na yun, sabi ko. And then after that, bumalik na kami. Sabi niya, sige, isang ikot pa tayo. Di, nagtanong lang siya ng parang interview na rin habang nagda-drive. Siguro winawala niya yung nervyos. Pero wala naman akong nervyos na dun kasi sabi ko, ay, alam ko na rin kung paano sila mag-test sa'yo. So, sabi ko, sa susunod, gagalingan ko na lang. Naka-mindset na ako, guys, na hindi ako papasa that time. So, ayun, nandun na kami sa sa parking lot ng SJI. Sabi niya, okay, there are few, okay, this, tapos na yung exam mo, so, eto na yung result. Inopen niya na yung niya, parang meron siyang tablet, and then may bulsa yung nun, yung lalagyanan na yan. May hinugot siya bigla, pero hindi ako nakatingin sa kanya kasi umiiling-iling na lang ako. Ay, wala na to. Tanggap ko na sa puso ko na, ayun, hinugot niya, tapos sabi niya, kinuha. Ito yung kinuha niya sa akin, guys. Done! Ay, hindi. Ay, pass yun Mali pala, mali. So, ay, ala, nawawala ko yata. Baka pinasok mo sa loob. Bahay. Ay, oo. Hindi ko makita dito, guys. So, pakita ko mamaya. Sa bahay yata yun. Oo. Pero, ganito, ang itsura, ganyan. Tapos, sabi niya, I pass. Ay, pass lang yata. I got my license, parang ganon. Ilagay ko na lang na, may picture pa ako nun So, ilagay ko na lang dyan. So, hanapin ko muna. Nawawala. Yung loto lang natin na mapapanalunan, di pa namin yan na-check. So, ayun, nawawala. Uy, may pa pala dito, $5. Makalat, guys, sorry. So, ganon. Yung nakalagay. So, umiyak ako. Sabi ko, thank you. Why are you crying? Sabi niya.
Kasi hindi ko ine-expect, naka-mindset na ako nung umpisa pa lang na sinabi mo na that's fine, gumanon ka lang. Dahil I know may mistake ako dun sa pagliko namin. Kina-calculate ko na, sabi ko, kasi nga alam ko na yung points na ima-minus mo sa akin. Sabi ko, no, you're good, sabi niya. So, dun pa lang, oy, okay. Pero hindi pa nagsisink in na pumasa ako, guys. Pero umiiyak na ako, sabi ko, this is the best mother's gift. Sabi ko, tapos tumawa lang siya, I'm not that bad, sabi niya. Ayun, nakipag-shake hands ako, tapos sabi niya, okay, dahil nga, matagal ka nang nagda-drive din sa Pilipinas, yung lisensya mo 2017 pa, hindi na kita bibigyan ng GDL, parang ganon. Novice. Oo, tapos, ayun, class 5 na daw agad. So, ayun, very thankful ako, guys. Tapos sabi niya, pumunta ka na sa, ngayon, sa insurance, Night Archer, mga ganun. Sabi niya sa akin, kunin mo na yung temporary license mo and then 5 to 10 days, darating na yung lisensya mo. Ayun, guys. So, sobrang happy ako kasi ang daming blessings this month of May. Kaya, yun ang journey ko sa pagdadrive. Although, ang gamit ko talaga dito is license pa ng Philippines. So, sa mga estudyante dyan na may lisensya sa Pilipinas na nagdadrive na, pwede nyong gamitin yan. Kasama yung open work permit nyo until valid pa yung visa nyo, guys. Pwede siya. Kasi ako, matagal na ako nagdadrive dito. Gamit ko yung lisensya ko sa Pilipinas dahil nga student ako before, di ba? Kaya, yun lang yung tips ko. Sabi, okay, this is your first road test. Sabi pa niya, nung umpisa. Lakabado na si ate. So, yun. Sarap sa feeling lang. Tapos, sabi ko, thank you. Di na ako nakababa ng sasakyan. I'm going to get my kids inside. Sabi ko, pero, tinawagan ko na lang si Daryl. Si Daryl naman, wait. Tapos, nakita ni Daryl, umiiyak ako. Ano sabi mo? Akala mo hindi ako pumasa? Yun, doon effect yung drama ko. Hindi na yung drama, totoo namang iyak. Sabi ko, Daryl, hindi ako nakapasa. Sabi ko, no? Ano sabi mo lang? Hindi pa rin nagmaneho. Pumasa na nga. Hindi, sabi mo nung sinabi kong hindi ako pumasa. Ito sinabi ko. Parang sabi mo, okay lang yun. First take mo lang naman yan, sabi mo yata. Parang ganun. Ay, di masaya na si Daryl, hindi ako pumasa eh. Akala niya rin siguro parang parehas kaming makakapag third take. So, tapos bigla akong kinuha yung taray! Sabi ko, pumasok ko. Swerte. Bakit ganun? Sabi niya, sana dapat tinandaan ko yung nag-e-exam sa'yo. Sabi mo naman ni Daryl. Hindi ko nakuha yun eh. Hindi niya daw nakuha. Sabi niya, uy, mabait yung nakuha mo. Hindi matanggap ni Daryl na pumasa ako. Sabi ko, ayaw mo nun, hindi na tayo babayad pa ng 55. Mabait sa mga babae. Bakit straight? Oy, grabe ka. Hindi Tapos ayun na. Inggit na inggit si Lolo Daryl. Tapos sabi, oy, galing nga. Tapos sabi ko, class 5 na yung makukuha ko. Mas lalong na parang nanggagalaiti tong si Daryl. Sabi niya, ay, ang daya sabi niya. Ako 1 year. Nakatatlong take ka naman kasi. Pero yon, si Daryl naman kasi hindi kumuha ng mga magtuturo sa kanya ng tips. Malaking tulong talaga, guys, kung may magtitips sa inyo. So, kung sino man ang gustong makuha yung kakilala namin, pwede nyo akong i-PM sa Facebook ko or sa page ng Australia's Farm or dito sa isasend ko sa inyo. Kasi okay siya for me pero talagang parang sabi sa akin ni Kuya, kung hindi ka confident, wag mo nang ituloy, sabi niya. Ako naman, nandito na ako, Kuya, sabi ko. Nadagdagan naman yung confidence level ko. So, wala, sige na, laban na. Tanggap ko na kung anong magiging result, sabi ko. Hindi, yun lang. Thankful pa din. So, happy na kami. Tapos na yung license eh. Pwede na akong mag-drive ng Uber. Pwede? Kasi class 5, di ba? Hindi.
Ayun lang guys, yung kwento ko. Sorry, napadami na naman ng kwento. Pero sana may natutunan din kayo. Napulot kayong aral na parang hindi kahit porket marunong nang mag-drive, papasa kanila. Malalaman, talagang sa signs sila lagi dito nagbe-base. For sure. Sa Pilipinas kasi may mga fixer tayo dun no? Tapos magbabayad ka lang, tapos hindi ka na... Pero ngayon daw, nagbago na, di ba? Mas strict na sila ng kaunti lang. Hindi sila... Ewan ko kung natanggal na nila yung fixer eh. Oo. Yun yung ano. Pero dito 5 years lang ang ano ng lisensya. Ay, every year pala, no? Hindi 5. Kung babayaran mo na ng buo. Oo, binayaran ko kasi ng buo, kaya 5 years. Pero may discount kasi yun So, ayun. Check kaya natin, baka dumating na yung ano. Takbuhin mo muna yung susi dahil. Check mo wala din yung susi. Hindi ko alam kung saan nila nakasabit eh. Di ba nga ginawa nga yung wall? Oo. Hindi ko na alam kung saan nakalagay yung susi. Last time hiningi ko. Andyan ba sila? Oy, andyan nga si ate. Hingin mo na lang. Ikaw na. Saan ba siya pupunta? Ayan na yung delivery natin. Dragonfly yun. Oo, yun yung ano ni Ella. O, kunin mo na rin kay ate. Yung... si Max naka-ano na. So guys, yun. Eto guys, dumating na rin pala yung order ko sa Amazon. Oh, you hold it. Let's open later, okay? When we're inside na. Tapos may cherry blossom kami dyan, oh. Wow, di ba? Cherry blossom. Mukhang cherry blossom. Ayan. So, ayun. Doon nagtatapos ang aking driving test journey. Kinukuha ni Daryl yung susi dun sa baka dumating na yung lisensya ko. Tignan natin. Nakakatuwa lang. That's for Ella's birthday! Later! Yep, in my inside. Dito na tayo guys. Tingnan na. Parang wala pa. Wala pa. Wala pa?